Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Isang panibagong araw ang sa atin po ngayon ibinigay ng Panginoon upang bigyan tayo ng pagkakataong magpatuloy sa pakikinig po ng kanyang mga banal na kalooban mula po sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakapiling po natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang aming bati sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang napakahalagang paksa ang ngayon po ay inihanda para po sa atin sa isang mapagpalang talakayan sa mga oras na ito, sapagkat sa pamamagitan po ng programang ito ay patuloy na ipinapaunawa sa atin pong mga pag-iisip sa ating kalooban na tayo bilang mga tao ay matuwid lamang at nararapat lamang na paglingkuran ang ating Panginoon Diyos. At isang mahalagang tanong ang iniiwan ko po sa inyo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Tayo po ba ay naglilingkod sa Panginoon na napipilitan lamang o napupwersa lamang o bunga lang ng pangangailangan kung kaya natin naaalalang paglingkuran ng ating Panginoon? Sapagkat ang paksa ay nagsasabi sa atin na bilang mga tao ay magsilapit at maglingkod tayo na may kasayahan sa ating Panginoon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, tayo na po at atin pong masusing subaybayan ang mga pagtuturo ng paksang aralin. Kapatid na Neraya, sa isang paglalarawan, ano po ang naging katulad nating mga tao sa harap ng ating Panginoon Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Isaias, Kapitulo 53, versikulo 6. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Narito po ang paghahambing tungkol sa naging kalagayan natin sa harap ng ating Panginoon. Gaya ng sinasabi sa talata, tayong lahat ay naging gaya ng tupa ay naligaw. Opo, yun ang ating naging kalagayan. Bagamat itinulad sa tupa, subalit tayo anya'y naligaw. At ang dahilan ng ating pagkakaligaw, tayo anya'y tumungo, bawat isa sa sariling daan, na dapat sana ay merong daan ng Panginoon, na tinatawag na daan ng kabutihan o daan ng kabanalan. Doon tayo dapat lumalakad o namumuhay, pero mas pinili natin bilang tao, bunga ng pagkakaroon ng malayang kaisipan, na lumakad at mamumuhay sa daang pangsarili o sa kung ano yung gusto natin. Na minsan, yung gusto natin hindi yun ang gusto ng Panginoon. At yung matwid para sa atin hindi naman talaga matwid kumpara sa kautusan ng Panginoon. At dahil nga tayo'y lumihis dun sa matwid na daan, nag-iba tayo ng direksyon, kaya gaya tayo ng tupa ay naligaw. Yun po ang ating katulad. At kapag ang tupa po ay naligaw ng landas, masasabi po natin na yan po yung pinakamapanganib na sitwasyon ng tupa.
Kasi yun po yung pagkakataon naman ng kaaway para siya'y lapain o yun yung pagkakataon para mapahamak. Kaya masasabi po natin sa ating panahon talagang kung hindi makakabalik sa matuwid na landas sa daan ng Panginoon ng mga taong naligaw, kapahamakan po ang patutunguhan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, napakaliwanag po ng paghahayag sa atin ng mga banal na kasulatan. Tayo bilang tupa ay nangangailangan po ng isang pastor na gagabay. Sapagkat kung ang tao ay magsasariling kalooban at hindi makikinig sa paggabay na mula sa ating Panginoon Diyos, magmimistulang siya ay nasa kapanganiban. At yun po ang ayaw mangyari ng ating Panginoon sa atin. At dapat po nating maunawaan, hindi po pwedeng hindi natin kailangan ang Panginoon kung paanong ang isang tupa para siya ay ligtas sa iba't ibang sitwasyon o panganib sa buhay na ito, kailangan niya ng isang pastor. Kapatid na Neraya, ano po ang naging bunga ng paghiwalay o pagsasariling kalooban ng mga tao sa paglakad niya dito sa ibabaw ng lupa na hiwalay siya sa ating Panginoon? Ipinahayag po yan ng Apostol Pablo at tinalakay po niya yan sa kanyang pagsulat sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 12. Sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Noong panahong yun, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Napakatiyak po ang pagtuturo ng Apostol Pablo sa isang pamumuhay na lihis o lumihis ka sa landas ng Panginoon. Nagaya ka ng tupa ay naligaw ng landas. Gaya ng sabi ng Apostol Pablo, yan din ay naranasan ng mga naging Kristiyano. At sila noong hindi pa sila Kristiyano, hindi pa sila nakapagbabalik loob sa Panginoon, kayo anya'y namumuhay noon ng hiwalay kay Kristo. Pag sinabing hiwalay kay Kristo, pamumuhay na hiwalay sa Diyos. At hindi anya kayo kabilang sa bayang Israel. Napakahalaga po na ang tao ay mabilang sa bayang Israel, sa Israel ng Diyos. Sapagkat kapag hindi ka kabilang sa Israel ng Diyos o sa bayan ng Diyos, hindi ka anya saklaw ng tipang nababatay sa mga pangako ng Diyos. At kayo anya'y nabubuhay noon sa mundo na walang pag-asa, walang Diyos. Napaka-worst na buhay po yung buhay na naligaw ng landas. Pamumuhay na hiwalay kay Kristo, walang pag-asa, walang Diyos, walang tipan ng pagpapala. Kaya masasabi nating talagang kaawa-awa o kahabag-habag na kalagayan ang kalagayan ng sangkatauhang namumuhay na gaya ng tupa ay naligaw ng landas. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, yung kapanganiban o panganib na sumasa tupa o sa taong hiwalay kay Kristo, yun po ay nangangahulugan na ang taong yaon ay hindi kabilang sa pangako ng Diyos. Opo. So tiyak na kapahamakan ang sasapitin ng isang taong namumuhay na hiwalay kay Kristo o hiwalay sa ating Panginoon Diyos. At dahil dito, ay sinasabi po sa atin mga giliw naming mga taga-subaybay na tingnan at suriin po natin ang ating mga kalooban. Tayo ba ay namumuhay, nakapiling o kasama natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, ang ating Panginoon Diyos? At kung masumpungan natin ang isang katotohanan na tila tayo ay gaya pa rin ng hari ng ating sarili, na tayo pa rin ang nasusunod, ito po ang panawagan sa atin ng mga pagtuturong ito. Alamin natin, analisahin po natin, baka po sa hindi natin lubos na pagkaunawa, bunga ng hindi natin pagkaalam ng kalooban ng Diyos, ay tayo pala'y gaya na ng isang tupa na naliligaw at tumatahak sa sariling landas at hindi sa landas ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Neraya, totoong pinakamamahal ng Diyos ang sangkatauhan. Bunga ng pagkaligaw ng mga tao, ano po ang naging damdamin at naging kalooban ng ating Panginoong Kristo Jesus sa ganitong abang kalagayan ng sangkatauhan na namumuhay na hiwalay sa Diyos?
Inihayag po ng ating Panginoong Diyos ang kanyang kalooban o damdamin at ipinahayag niya ito sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Mababasa po natin ito sa Mateo, Kapitulo 9, versikulo 35 hanggang 36. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Dadapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Narito po ang damdamin o kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kahit nung siya'y magkatawang tao, batay sa kanyang obserbasyon sa mga bayan at nayon na doon ay lumilibot siya para makadaupalad ang mga tao, para ihatid ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang mga taong may sakit, may karamdaman ay kanyang pinagagaling sa kanilang mga sakit. At sa pagtingin niya sa karamihang tao, siya anya'y nahabag ng Panginoon ay naawa dahil ang totoong kalagayan ng mga tao, mayaman man, mahirap man, may pinag-aralan man o wala, matalino man o mangmang, pawang nahahapisan niya at nangangalat at gayaan niya ng mga tupa na walang pastor. Opo, kung titingnan natin materially ang isang taong mayaman, parang napakaswerte o napakapalad. Ganon din yung mga taong mga sikat o mga taong matatalino. Pero kung sila ay hindi lumalakad at namumuhay sa daan ng Panginoon, kabilang pa rin sila sa mga taong spiritually o ang kanilang kaluluwa ay nahahapis at sila anya'y naliligaw pa rin. At ang talagang kanilang kalagayan ay gaya pa rin sila ng mga tupa na walang pastor. Kaya sa ganitong abang kalagayan ng mga tao, umiiral pa rin po yung pagiging Diyos ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At ang kanyang reaksyon sa mga pagkakasala at pagkakaligaw ng mga tao ay sa halip na maggawad ng parusa agad ay nahahabag siya, naaawa siya, at bunga ng awat habag, hindi niya nais ng mga tao ay manatili sa ganitong kalagayan. Kaya nga nangangaral at nagtuturo siya para akayin ng mga tao sa pagbabalik loob sa Panginoon, para makaalis sa isang mapanganib na sitwasyon o kaaba-abang kalagayan. Maliwanag po ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang kahabagan ng ating Panginoon Diyos para sa mga tao ay hindi po nakabatay sa kung ano ang sitwasyon o kalagayan ng pamumuhay ng tao sa mundong ito, kundi ito ay nakabatay sa uri ng pamumuhay ng tao. Mayaman ka man, may pinag-aralan ka man, mangmang ka, anuman ang kalagayan mo sa buhay na ito, isang tiyak na kalooban ang iniuukol ng Panginoon Diyos sa mga taong ito na gaya ng tupang walang pastor. Kahabag-habag, sabi ng Panginoon, nahahabag siya at bunga ng kanyang kahabagan dahil sa kanyang malawak at dakilang pag-ibig. Ano po ang paraan na ginawa ng Panginoon bilang paanyaya niya sa lahat ng mga taong hiwalay ang lakad sa Panginoon Diyos? Ang paanyaya po ng pagmamahal ng Diyos ay ipinahayag din niya sa panahon ng kanyang pagkakatawan tao. Mababasa po natin ito, kapatid na Benhanan, sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Sasalin po ng Biblyang Tagalog, Popular Version. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Narito po ang paanyaya ng pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat, lalo na sa mga tao na nalayo sa Diyos
bunga ng iba't ibang kadahilanan. At ang isang tiyak na malaking dahilan para ang tao ay malayo nga sa Panginoon ay yung pagkakasalang kanyang nagagawa. At ganun pa man ay hindi po kaagad ay humahatol o nagpaparusa ang Diyos sa ating mga kasalanan. Ito man ay marami, kaunti, malaki man o maliit. Sa halip ay umiiral yung habag sa halip na galit sa Panginoon. Kaya ang paanyaya ng pagmamahal niya, yung mga nalayo sa Kanya, binibigyan niya ng chance na makapagbalik loob sa Kanya. Kaya sabi niya, lumapit kay sa akin. Para sinasabi niya, magbalik loob kayo. Dati naman tayong magkakasama. Nasa piling ko kayo at kayo nasa piling ko. So magkakasama tayo. Ang pagkakasala lang at ang pagsunod sa sariling kagustuhan ang naging dahilan para malayo tayo sa Kanya. Pero dahil mahal niya nga tayo, pinubuksan niya ang Kanyang palad at hinihintay niya ang ating muling paglapit. Yun po ang una, lumapit kayo. Lahat ng mga nabibigatan dahil sa kanilang mga problema, sitwasyon at ang kasalanan ay isang pasaning mabigat. Dahil pag ginagawa mo yan, magkakaroon ka ng guilty feelings, sabi nga, lagi kang nakukonsensya, mahirapan kang mamuhay ng may kapayapaan. At ang ino-offer ng Panginoon, pag tayo ay lumapit, pagiginhawahin niya tayo. Papagpapahingahin niya tayo dun sa paghihirap na ating pinagdaraanan. Pangalawa, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kay sa akin. Dapat may handa tayong kaloobang ibaba yung pagkakasalang pumipigil sa atin at pasanin naman yung kabutihan o kabanalang gusto ng Diyos na gawin natin. At para magawa natin ang maginhawa yan, very much willing tayo dapat na mag-aral at matuto pa sa kanyang mga pagtuturo. Kaya ito pong programang ito na ang Kabanal-Banalan ay kinakasangkapan ng Diyos para yung mga gusto ng Diyos na ituro sa atin ay makarating sa atin. Kailangan lang po yung ating katiyagaan na pakinggan ng mga turo at aral na hinahango sa banal na kasulatan. At pag nagawa natin to, ang paglapit sa Panginoon, ang kahandaang magpasan ng kanyang mga kautusan, at ang patuloy na pag-aaral sa kanyang kalooban, makakaasa tayong masusumpungan natin yung kapahingahan o kaligtasan ng ating kaluluwa at dito magsisimula yung pagbabago. Merong magandang pangyayari sa atin. At wag naman tayong mag-alala kasi ibang tao, kapatid na benanan, kaya napipigilang magbalik loob sa Panginoon o maglingkod. Napakahirapan niya yan. Napakaraming utos ang Diyos. Hindi mo rin niya magagawa yon, magkakasala ka. Mga kapatid at mga mahal naming taga-subaybay, napakatiyak ng sabi ng Diyos. Magaan lang yung pasan na ibibigay ko sa inyo. So kaya nga tayo inaanayahang lumapit hindi para pahirapan, hindi tayo para alipinin. Dahil dati na tayong alipin ng kasalanan, palalayain niya tayo at ang ibibigay niya sa atin yung bagay na makapagpapaginhawa sa atin. So ito po ang paanyaya ng pagmamahal ng Diyos. Nawa po ay tugunin ng bawat isa sa atin. Dito po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay mauunawaan natin ang pamatok na mula sa Panginoon ay sinasabi ng talata na dapat po nating pasanin. Pero maraming tao ang hindi po lubos na nauunawaan na para bang sinasabi ng tao, pag sumunod pala ako sa Panginoon, magpapasan din ako ng pamatok na mahihirapan din ako. Alam niyo po, magkaiba po yung pasan na dinadala ng tao sa buhay na ito. Kapag ka ang tao nabubuhay sa kanyang sariling katwiran, hiwalay siya sa ating Panginoong Kristo Jesus, ginagawa niya ang balang ibig niyang gawin, yun po ay nagiging gaya ng isang pasanin sa kanyang buhay at ang dulot ng pagpapasan niya at dalahin ng mga kasamaan ng kasalanan sa buhay na ito ay lumilikha sa kanyang kalooban ng kapaguran o pagpapagal, humahantong siya sa kawalan ng kapayapaan. Palaging balisa ang tao. Ano ang pipiliin mo? Pasanin mo ang bigat ng kasalanang bunga ng hindi natin pagsunod
sa utos ng Panginoon o papasanin natin ang pamatok na iniaalok ng Diyos sa atin? Ibig sabihin, ang pagsunod sa kanyang mga kautusan, nalilikha sa ating kalooban, sa ating kaluluwa, ng kalakasang espiritual at ng kapayapaang bunga ng ating pagsunod. Hindi ba't mas matuwid at nararapat nating piliin yung pamatok na ipinapapasan sa atin ng Panginoon? Sapagkat kasunod noon ay ang pangako na yung kapahingahan. Yun po ay kapayapaan na hindi natin masusumpungan sa mundong ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kaya bunga ng panawagang ito ng Panginoon na tayo'y pumasan ng kanyang pamatok, papaano po ba, kapatid na Neraya, ang tamang paraan ng paglapit sa ating Panginoon Diyos? Tinuro po yan ng banal na kasulatan kung paano tayo dapat lumapit at magpasa ng pamatok. Nakasulat po yan sa Aklat ng Awit, Kapitulo 100, versikulo 2. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Narito po ang tamang kalooban at kaisipan ng paglapit at pagpapasa ng pamatok ng Panginoon. Magsilapit tayo anya sa kanyang harapan na may awitan at maglingkod tayo sa kanya na may kasayahan. Ibig sabihin, kung maglilingkod rin lang tayo, lalapit rin lang tayo, dahil napakabuti ng intensyon ng Panginoon. Gusto niya tayong saklolohan doon sa ating abang kalagayan, wag na tayo yung napipilitan pa. Sa halip, gawin natin po na ito ng kusa, masaya sa ating kalooban. Dahil tayo rin po ang mapapabuti. Iba kasi parang napupwerse. Kasi, sige na nga, kasi utos ng Panginoon. Babalik na nga ako. Hindi po. Kung lalapit rin lang tayo, at tayo maglilingkod rin lang sa Panginoon, ang gusto ng Diyos, hindi tayo napilitan lamang. Sabi nga, iniibig ng Diyos yung naglilingkod sa Kanya ng masaya. Kaya gawin natin itong may kasayahan at napakarami pong dahilan para makapaglingkod ng masaya. Dahil kung mayroong pinakamakabuluhang pinagkakaabalahan ng tao sa mundong ito, wala pong hihigit na ikaw ay nasa gawaing paglilingkod. Kahit si Apostol Pablo, isa yan sa dahilan ng kanyang ipinagpapasalamat dahil siya ay tinawag at hinirang ng Diyos at inilagay siya sa gawaing paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi lahat po ng tao ay merong ganyang pagkakataon. Pero tayo po, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon sapagkat nakararating sa atin yung paanyaya ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya tugunin natin ito na taglay sa ating puso't kalooban ng kagalakan o ang kasayahang ang Diyos ay ating mapaglingkuran at lumapit tayo na may kasayahan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, may isang bagay lang tayong dapat tinitiyak. Sabi nga kanina, sa bungad pa lamang ng mga pagtuturong ito, ang tao ay naging gaya ng tupa na walang pastor at nangaligaw. Kung minsan, dumarating pa rin po ang pagkakataon na kahit ang tao'y naglilingkod di umano sa Panginoon Diyos, ay gaya pa rin ng isang tupa na naliligaw. Bakit? Sapagkat ang tao ang namimili ng paraan ng kanyang paglilingkod. Sa pamantayan ng Biblia, kapatid na Neraya, ano po ba ang tamang pamantayan ng paglapit, pagsunod, at paglilingkod sa Panginoon Diyos? Meron po bang sinasabi ang Biblia? Meron po. At yan ay tinalakay po ng Panginoon at inilarawan din bukod sa pamantayang ito, yung kapalaran ng mga taong naglilingkod sa Diyos para gawin natin itong masaya. Nakasulat po ito sa 1 Kapitulo 12, versikulo 26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Narito po ang pamantayang nakasulat sa Biblia at kalakip ng pamantayang ito ay ang kapalaran ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. At kung maunawaan natin ang bagay na ito, ito'y sapat para maging masaya tayong gawin na mapaglingkuran ng Panginoon. Gaya ng ating narinig, kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, sumunod sa akin.
Yayamang ang paglilingkod sa Panginoon ay naunawaan natin niya sa maraming pagtuturo na yan ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit tayo nilikha para maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos. Kaya dahil dyan ay gampanan natin ang katungkulang yan. Pero hindi tayo pinipilit ng Diyos. Dapat gawin nating masaya yan. At kung tayo naglilingkod, kung saan niya ako naroon, doroon naman ang lingkod ko. So, tinalaki na po natin ng mga nakarang pag-aaral, yung dako na kinaroroon ng Panginoon, na dapat dun tayo dumuon para siya ay paglingkuran. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay gaya ng Ama, ay pangulo sa bahay niya. So, yung spiritual na bahay na nandun siya, na doon natin dapat isagawa ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na nakasulat sa 1 Timoteo 3:15. Kaya dito nga po natin hinihikayat na makasama yung ating mga taga-subaybay na maglingkod sa Diyos sa bahay ng Diyos. Para hindi lang tayo makasunod doon sa utos, masunod din natin yung dako na doon tayo inuutusan para maging karapat-dapat. At kung dito natin magawa, nasusunod natin yung pamantayan o yung paraang ayon sa gusto ng Diyos at hindi yung paraan at pamantayan ayon lang sa gusto natin. Pero isang bagay pa na dapat nating maunawaan, pag naglilingkod ka sa Panginoon, kung saan naroon yung Panginoon na pinaglilingkuran mo, doroon ka rin. So, bukod sa spiritual, nasa bahay siya ng Diyos, yung dakong pinaroonan ng Panginoon, doon din tayo makakarating. Sa ngayon, ang Panginoon ay nasa langit. Ba? Nangako siya na kaya siya umakyat doon ay paghahanda niya tayo ng dakong kalalagyan at muli siyang babalik. At sa kanyang pagbabalik, kung saan ako niya naroon, doroon naman ang mga lingkod ko. Pagsasama niya tayo. Kaya hindi ito isang pagsasakripisyo lang na walang gantimpala. So may gantimpala na buhay na walang hanggan sa langit at meron pa pong parangal. Pararagalan tayo sa harap ng ating Amang Diyos. Kaya masasabi po natin napaka-worth it na mabuhay tayo na lumapit at maglingkod sa Panginoon na may kagalakan sapagkat gagantimpalaan niya tayo at pararangalan sa takdang panahon. Maliwanag po ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. Napakaganda ng mga pagtuturong ito sapagkat nagbubukas ng ating kamalayan, ng ating pong pag-iisip at kalooban na kung wagas at totoo, tapat ang ating kalooban, bunga ng ating pagkukusa ay maglilingkod tayo sa Panginoon, hanapin natin ang Panginoon. At tama po na sabihin sa ating lahat na masusumpungan natin ang Panginoon Diyos sa kanyang bahay. Gaya po ng isang halimbawa, ibig mong makausap at lumapit kay Mr. Juan de la Cruz. Saan mo siya masusumpungan? Saan mo siya makakausap? Siyempre doon sa kanyang bahay. Hindi mo masusumpungan at makakausap si Mr. Juan de la Cruz sa ibang bahay. Ang Panginoon Diyos ay gayon din. May sarili siyang bahay na espiritual at yon ay itinuturo sa atin na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia na kanyang pag-aaring sarili, kung kaya tinawag itong kabanal-banalan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, nawa ay wag nating pagmatigasin ang ating puso. Hayaan natin na pagbuksan natin ang panawagang ito ng Panginoon sa ating kalooban at mahikayat tayo na patuloy pang aralin kung ano nga itong itinuturo ng kabanal-banalang iglesia. At kung masumpungan natin sa ating kalooban, sa tapat na kalooban, ay magbunga ito ng isang pananampalatayang sapat para po tayo man ay dumuon sa kung saan naroroon ang ating Panginoon Diyos. Sa makatuwid ay sa kanyang iglesyang pag-aaring totoo. Nawa ang mga pagtuturong ito ay pagpala sa ating puso mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.